Sa palaisdaan, ang kalusugan ng isda ay mahalaga. Meron tayong tatlong bagay na dapat malaman. Una ay yung host, disease agent, and environment. Sa disease diagnosis naman, may dalawang uri. Ito yung tinatawag nating behavioral and physical characteristic. Ang kalusugan ng isda ay mahalaga sa palaisdaan o sa fish pond operation na kung saan may tatlong bagay tayo na dapat alamin. Unang-una, ito yung host na kung saan ito yung tinatawag nating tilapia na pwede siyang lumaki sa kahit anong tubig, pero kung nasubject siya sa polluted water ng mas matagal, ito ay maaaring magkaroon ng disease. Pangalawa is yung disease agent. Ito po yung tinatawag natin na maliliit na organismo na kasama nila doon sa palaisdaan. Ito po yung mga microorganisms na katulad ng parasite, bacteria, fungi at saka virus. Ito po ay maaaring mag-cause sa kanila ng disease at nagkakos sa kanila ng pagkakasugat or pagkakaroon ng abnormality sa katawan. Ang pangatlo po dito is yung environment. Ito po yung environment, binubuo po ito ng tubig, lupa at saka ng microorganism na nakatira doon. Kung ang tubig at ang environment ng isda is nasa suboptimum, ito ay maaaring makapagdulot ng pagkakasakit sa isda. Paano naman natin malalaman na ang isda ay may sakit? Ito ay binubuo ng dalawang uri or yung karakteristik ng pagkakaroon ng kung paano mo sila malalaman na may sakit. Unang-una, ito ay physical characteristic at yung pangalawa ay yung behavioral characteristic. Sa physical characteristic ng isda, unang-una yung abnormal changes ng color or yung pagkakaroon ng pagkakaiba ng kulay. Usually kasi yung mga isda sa fish pond kapag maitim na sila at mahina, may tendency sila na may sakit. And then yung pangalawa is hindi sila halos lumalaki. Maraming dahilan ng hindi paglaki ng isda. Unang-una yung mataas na stocking densities. Pangalawa ay may abnormalities sa tubig. Pangatlo ay hindi tama yung pagpapakain ng isda. And then yung pagkakaroon ng sugat or lesions and hemorrhages dun sa katawan. Yung abnormalities in the anatomy. Pag sinabi nating abnormalities in the anatomy, makikita mo minsan lumalaki yung mata, lumalaki yung stomach ng isda. Maaaring ito ay sanhi ng bakterya at kawalan or kakulangan ng oxygen doon sa kanilang environment. Sa behavioral sign of disease, maaaring yung isda ay pupunta sa ibabaw ng tubig or dun sa surface of the water, nagagasp sila ng air. And then, pumupunta sila dun sa mga lugar na kung saan may mga tumutulong tubig kasi kinakapos sila ng oxygen. At yung pangatlo ay yung meron silang abnormal swimming behavior, yung parang nagtatumbling sila. And then, nawawalan sila ng ganang kumain. Yung iba't ibang uri naman ng sakit ng isda, ito ay kinaklasify into unang-una is yung parasitic disease. Yung parasitic disease, ito po yung maliliit na microorganisms na kung saan nakakaapekto doon sa isda at nagkukos ito ng pagkakasugat ng isda. So, yun naman pong bacterial disease, maaaring sila po yung mga nagkukos ng pagkabulag, paglaki ng tiyan ng isda, at ito din yung mga nagkukos ng pagkakaroon ng sugat or tinatawag nating petechiation. Yung fungal disease naman, maaaring ang symptoms nito is yung pagkakaroon ng parang bulak sa katawan. And then yung viral disease, ito po yung nag-u-occur ito sa mga fingerlings na kung saan ang onset ng disease nila is 24 hours. Na kung saan ang tinatamaan ay ang kanilang brain, tapos maglalangoy lang sila sa taas and then bababa dun sa pinaka-floor ng tank. Yung nutritional disease, ito po yung mga cause ng aflatoxin or yung hindi tamang pag-i-stock ng feeds. And then yung environmental,
Yung environmental disease naman, ito naman yung suboptimal environmental condition. Ito naman po yung mga hakbang na kung saan maaari nating iwasan yung pagkakaroon ng sakit ng isda. Unang-una yung good site selection. Kailangan maganda yung lugar natin na pipiliin, yung malayo sa pollution at saka sa mga industrial places. Pangalawa is yung pagkakaroon ng yung maayos na paggawa ng fish pond. Yung magandang pag-prepare ng fish pond is maiiwasan yung pagkakasakit ng isda. And then yung magandang kalidad ng fingerlings na ilalagay, maaaring makukuha po ito sa BIFAR or sa mga accredited hatcheries. Yung maayos na operasyon ng fish pond, ito po yung paglalagay ng tamang dami ng fingerlings. Pangalawa is tamang pagpapakain at pangatlo is yung tamang fertilization sa fish pond. Kung may dadating na ibang fingerlings or ibang stock, maaari itong ilagay muna sa isang lugar na kung saan para maobserbahan natin kung may nakakahawa bang sakit. Sa pag-aalis naman ng mga predators, dapat gumamit tayo ng T-seed cake. Ito po ay isang organikong na maaaring makatulong dun sa palaisdaan. Dapat po i-avoid natin yung paggamit ng sodium cyanide and balicide kasi ito po ay may withdrawal effect sa fish pond na kung saan maaaring maging kosto ng pagkamatay din ng ating mga alagang isda. Yung tamang paggamit or pagmamanipulate ng water. Maaari din tayong gumamit ng mga immunostimulants. Yung mga immunostimulants, ito po yung mga ginagamit na vitamins and katulad ng vitamin E na makakapag-boost ng immune system ng isda. Maaari din po tayong gumamit ng mga probiotics na kung saan napapaganda yung absorption ng pagkain. Pwede rin po tayong magkaroon ng vaccination na kung saan ito ay ipinapractice na rin sa ibang lugar na maaaring magkaroon sila or makadevelop sila ng immunity. Mas maganda rin na i-disinfect yung mga gamit sa fish pond upang maiwasan natin yung contamination. Kailangan din lagi nating i-monitor yung fish pond, yung survival niya, yung behavioral and physical characteristic ng isda para maiwasan yung disease doon sa fish pond. So sa disease diagnosis po pwede nating i-narrow down to into 3. Unang-una is yung tinatawag nating pre-acute. Yung pre-acute kasi ito yung mabilis na pagkamatay. Yung onset ng disease ay almost 1 day. Ito ang mga dahilan ay dissolved oxygen, yung kawalan ng dissolved oxygen. Pangalawa is yung toxic chemicals. And yung pangatlo is yung viral infection. So yung pangalawa is yung acute mortalities na kung saan nag-u-occur within 3 days or 2 weeks na kung saan yung isda ay namamatay. Ang dahilan po nito is yung lower degree levels of dissolved oxygen or yung suboptimal environmental condition. And then maaaring cause din ito ng mga pathogen or disease agent doon sa fish pond. Yung pangatlo naman ay yung tinatawag nating chronic disease or yung chronic mortalities. Yung onset ng disease ay tumatagal hanggang 1 month na kung saan ang maaaring cause nito is yung suboptimal water condition or yung matagal na pagka-expose doon sa abnormal na environment ng fish pond. An ounce of prevention is better than cure. Mas maaaring mag-prevent muna tayo at i-practice natin yung best management practices na kung saan makakatulong ito kaysa mag-treat tayo ng isda sa fish pond.